Magandang araw po mga Kapinoy. Kumusta po kayo? No? Ngayon po ay Huwebes, Mayo 1. Ano? Kilusang Mayo 1. Aba, diyan po sa Pilipinas. Ano? Labor Day. Right? So, kabuhay kayong mga uring manggagawa ng Pilipinas. Alright, so dito po sa amin medyo maliwanag na. Maliwanag at 54 degrees Fahrenheit. Medyo maganda na ang talaga. Ang klima. Naka-t-shirt na lang ako. Alright. Kamusta kayo diyan? Itong napapansin ko, napapanood ko lang naman ito, sa mga balita at saka sa social media. Siyempre, inyo po palang medyo titingnan ang mga napapanood niyo sa social media, inyo pong medyo bubusisiin. Huwag po kayong basta maniniwala diyan sa mga napapanood nyo, naririnig sa social media dahil dyan po ay napakarami po ngayong talagang naglipana ng mga bumabaluktot sa katotohanan at nagtatry na convincing kayo sa mga inyong mga napupusuang kandidato. Meron po akong nabalita isang araw na may nahuli daw isang i-check na meron talaga diyang high-tech na gadget na kung saan na-intercept niya ang lahat ng communications within 30 meters. Sabing gano'n, Aba, iyon pala ay pinaghihinanaan ngayon na espiya, Chinese spy. At nahuli ito sa bandang lugar doon sa Intramuros, malapit sa we'll call this Comelec. So, yan daw po ay malaki ang suspicion nila na yan ay espiya at nagbibigay ng mga impormasyon sa Chinese government, especially diyan sa mga pangyayari diyan sa nangyayari sa eleksyon. Ako ay nagugulat dahil meron pong may survey diyan, sa Pilipinas na sinasabing ang mga Pilipino ay very particular at issue sa kanila kung sino yung mga kandidato, particularly mga kandidato sa pagiging senador na kumakampi sa China o kung saan man, sa mga foreign influencers. Yan daw po ang tinitingnan ngayon. Very particular daw ang mga botante, tinitingnan ng issue na yan. Pero, napapansin naman natin sa mga surveys din na mukhang hindi naman, dahil ang mga nangunguna sa mga we call this surveys sa Pulse Asia, SWS, ay mga kung hindi man masasabing direct lang maka-incheck, pero hindi po sila nagsasalita laban sa China sa pagkikialam ng China sa ating gobyerno at sa ating mga teritoryo, Right, yung mga nangunguna diyan sa senatorial surveys, At saka mga mga tinatawag nag-i-influence din ng mga senador. So, ewan ko, medyo nakakalimutan siguro ng mga Pilipino kung sino yung mga senador na may malaki ang leaning towards the Chinese government, Yung mga oh my gosh, mga kahit yung vice presidente natin hindi naman yan nagsasalita laban sa China, O hindi, nagsasalita siya ng salitang China. Yung mga Duterte, hindi kahit kailan din nagsalita yan ng laban sa China. So, yung mga kaalyado ni Duterte, definitely, hindi naman nagsasalita yan mga laban sa China, pero ang mga tao ay ilan sa mga kaalyado ni Duterte ay nangunguna pa sa survey, Na alam naman natin na yan ay leaning towards Chinese government, I don't know.
Baka nakakalimutan nila, pinapaalala ko lang po, lalo na dun sa mga nakikinig dito sa amin, konting nakikinig dito sa ating channel, ano? Pinapaalalahanan ko po, yung pong, tingnan nyo po kung sino yung mga senador, na mga enablers, ano? Yung mga hindi man nagsalita, hindi man nagsalitang direkta, ano, hindi man sila nagsalitang direkta, pero hindi rin talaga sila nagsasalita. Very silent sila. Ano, alam niyo po, pag sinabi po natin na ano, kung hindi ka kumampi, ay pinabayaan mo lang na mangyari yan, ano? Kung hindi ka kumampi sa isang kamalian at hindi ka nagsalita laban sa isang kamalian, ay parang kumampi ka na rin, pinayagan mo na rin siyang mangyari. Ano? So, tingnan po natin yung ating mga iboboto, ha? At pag-isipang mabuti ang mga susunod na mga mamumuno sa atin ay boboto nyo. Ano? Bago po kayo mamili, ay pag-isipang mabuti. Ano? Pagpupunta na kayo sa inyong mga polling places, ay definitely dapat meron na po kayong listahan, ano? At yung listahan na yon, kung yun may bigay ng iba o gawa ninyo, inyo uling reviewin, ano? Tingnan nyo kung mga taong yan ay nakakagawa ng dapat nilang gawin o makakagawa ng dapat nilang gawin sa posisyon. Ano? Alamin niyo kung anong trabaho ng mga yan. Senador, congressman, gobernador, mayor, ano? Yan pong mga yan ay may kanya-kanyang trabaho. Okay? Tingnan niyo pong mabuti. Ako rin po ay napapansin ko itong nangyayari lately simula nung mukhang nag-intensify ang pangangampanya ni Sara Duterte, ano, sa local elections, ha? At hindi na so local, pati sa national, sa senatorial, ano? Talaga pong pinangangampanya niya si Amy Marcos, ano? Siyempre, ito naman si Camille Villar, ano? Inendorso din siya, ano? Nagpa-endorso din si Camille Villar kay Sara Duterte. Hindi ko po alam if that is makakabuti sa kanila or just kiss of death kasi mukhang bumagsak na sila sa top 12. Talagang malalim na, no? Alright? Despite the fact na sila ay yung si Villar at saka si Marcos ay isa sa top spenders diyan sa eleksyon na to. Ano? Hindi ba kayo nagtataka? Bilyon-bilyon ang kanilang daang milyon, okay? Ayaw ko naman maging exaggerated, pero parang bilyon na rin nga siguro, no? Ang nagagastos ng mga Villar at yung si Amy Marcos sa kampanyang ito. At hindi lang yun, yung mga senador, ano? Pero alam niyo ba ang sweldo ng mga yan is somewhere around 200, between 200 to 300,000 a month. So in a year po ay parang less than, I'm just calculating in my head, mahina po tayo sa math, ano? Pero somewhere around the ballpark ay 3.5 million to 4 million a year, ano? Tapos yan ang kanilang sweldo, ano? So in 6 years ay parang nasa 21 to 22, less than 25 million, ano? In 6 years. Right? Pero bakit gumagastos yung mga yan ng daang milyon? Ano? Daang milyon piso para lang manalo. At sasabihin nila ay sila ay magsisilbi. Hindi po. Huwag kayong maniwala sa mga taong yan. Yan ay magsisilbi sa taong bayan. Yun ang gusto nila. Aba, hindi yan po, ano? Yan po ay pumupunta ang mga yan dyan para magkapera. Ano? At makikita nyo naman sa mga statement of assets and liability network nila Sa simula, konti. Pero pagtaas-taas, ang laki na. Minsan naman po, hindi mo lumalaki pero ini-invest nila yan sa mga dami. Ano? So wag po tayong maniwala na yung mga yan ay basta
basta tumatakbo lang at gusto maglingkod, ano? Kaya, siyempre, nambobola yung mga yan, wag na po tayo magpabola. Tingnan po natin kung ano talaga ang kakayahan nila. Ano? Integridad, kapabilidad, ano? Pinag-aralan, lalo na, ano? Tingnan niyo po naman, ha? Kayo po ang mga security guard ngayon diyan sa Pilipinas. Mag-a-apply ng trabaho. Abay, kailangan pa ay high school graduate. Baka nga kung minsan kinukuha pa college graduate. I'm not sure now, no? Pero definitely nakakuha ng college, ng high school graduate. Ano? Pupunta ka sa isang kumpanya, abay, kailangan siyempre ng college graduate, ano? Pero bakit na senador? Binoboto natin high school graduate. Hindi ko po minamaliit yung mga high school graduate, ano? Pero siya senador, come on. Aba, ay pinagkakatiwala natin sa kanila ang kinabukasan ng ating bansa. Baka naman po pwede tayong mamili ng mga mamumuno sa atin na medyo may kataasan naman po ang pinag-aralan. Ano, may integridad, may kapabilidad. Ano? Yun po ba? Po yung binoboto natin sa pagiging senador na hindi alam kung paano gumawa ang batas. Ay totoo po naman na meron naman po mga tumutulong yung mga plantilya sa Senado at Kongreso. Kung ganun po, bakit hindi na lang natin yung mga plantilya employees na yan ang iboto natin bilang senador at congressman? Ano? Ba't hindi na lang yan ang ilagay natin? Total, alam naman nila ang paano gumawa ng batas. Itong mga inilaluklok natin na senador at congressman, kung hindi nila alam kung paano gumawa ng batas at kung paano mag-isip na ikabubuti sa mga tao, huwag na natin ituloy. Huwag na natin silang iboto. Ano? Okay? Itong si Sara Duterte, talaga namang napakagrabe ngayon ang pangangampanya. Walang niya. Like father, like son. Nakikialam na siya sa mga local elections talaga, no? Being a vice president at that, no? Pinangangampanya actually, si Isko Moreno, no? Sa Maynila. At tuloy din ang kanyang paninira sa mga sa mga kandidato sa Maynila din, ano, sa mga congressman, ano, talaga namang personalan na, ano, personalan, hindi po siya nagsasalita doon. Kung minsan meron nga ako napanood na hindi na nakapagsalita sa Isko Moreno, right? Siya lang nagsalita at ang ginawa niya ay mga paninira sa mga congressman sa mga different districts, ano, na kung sakalit manalo yung kasing mga congressman na yan, yun yung mga naghabla kay Sara Duterte sa impeachment trial, sa impeachment na complaint sila nag-imbestiga, no? So nagiging personal na po para sa kanya at talagang kung manlait sobra, ano, talagang ang kanyang pangangampanya ay paninira, hindi po siya nangangampanya at magsabi ng mga plataforma ng kanyang kandidato. Kung hindi, nangangampanya siya para sirain, personalin ang labanan. Ano? Isasaksak daw ang mansanas sa bibig ni Joel Chua, ni Congressman Chua. Ano, hanggang sa mamatay. Talaga naman, grabe itong Vice President ninyo. At any rate, again, pag-isipan po ninyo muli ang inyong mga iboboto, no? Okay? Magandang araw po. Bye-bye.